Actually mga kasaward, ang sumira sa aking pag-aaral talaga, billiard eh. Ngayod to. Ano mo sa ikaw sukar na eh, sa sukar. Puta na ako, bigyan. Pagka hindi mo kasi lupa, hindi ka talaga pwedeng magbato. Ano to pwedeng i-repair na kasi kung magre-repair ka, papagawa na lang. Pusa! Itong kahoy na to. Oh, grabe, tigas pa rin oh. Ang iniisip ko ngayon, no, ang parang nagkakaroon ako ng pangangamba, hindi para sa sarili ko lang. Yung mga bata na kailangan kumuha ng permit sa DOLE. Nangyayari, in short, ang nangyayari sa social media ngayon ay toxic. Right mga kasaward, punta tayo ng Dipolog. Mag-withdraw lang ako at titinaw kung makakabili ng magandang tuyo na sipi-sipi sa palengke nga kasi Miyerkules ngayon, kaso lang sabi ni Alas wala daw magandang tuyo. Pero pupunta man ako ng Dipolog. Guys, Ay, amping. wow, purple. Purple. Ang galing ah. Pagas muna tayo. Ang galing naman. Walang gasolina to. Nung nakaraan dumaan ako dyan, wala eh. Subok lang. Meron. Na. Nanay gasolina. Wala man to gahapon. Pikas. Yawars na may mga speaker na JBL di ha? Okay, wala. Wala no? Full tank ba? Pula? Plug ka, sir? Oo, pro. Unsay, kwan, sir? Ngalan sa imong kwan? Jumper sniper. Nice ticket. Ay, nabilin man. Ay, nabilin. Alam pala yung sticker ya, wala. Balikan ko pala. Kauban na mo to ni kwan, sir? Kuya Dang, dili. Lahip to. Oo. Gedang, nasa balay. Yung murag muna mo turan. Kani mo ito, gamit-gamit ito na sa Miyagi. Pero na may bago ka, Aerox yung gamit ka ron. Oo. Oh, kubantay mo ito ko, bago to. Oo. Okay bro. Ang 11, sir. Wala yun. Salamat. Thank you. Okay, shout out. Shout out sa mga kabataan. Kabataan mo yun. Kuya Koy. Asa mga sir? Dipolog. Salamat. Oo. Akala niya ibang vlogger ako. Tayo kaming nagpapagas dyan. Kilala niya pati sila kwenta. Nako, uulan pa yata. Uulan nga to. Okay lang. Mukhang medyo mabilis yung takbo natin. Baluktot eh, kulang sa higpit yata to. Ikaw naman. Kado ka naman. Umigay yung ating camera. Ayaw niya ng 130.
Uy. Uy. Hop. Hop. Yeah. One. Dito ka overtake. Dito ka overtake. Okay. Mag-withdraw lang ako mga ka-sword. Tapos, uwi na. Rides na rin. Nakamiss din mag-rides. Parang ang bilis lang ng Dipolog, yun, no? Dati pag sumakay kami ng mga jeep papunta Dipolog, parang inaabot ng 40 minutes, 30 minutes. Ngayon, ang bilis lang. Taray. Withdraw lang ako. Hanap lang ako ng parking mga ka-sword doon sa likod kasi mahirap dito, hindi tayo kabisado. Baka mamaya, no parking, baka mamaya. Ayun, sakto, mo naman. Mapalit ako dyan. Lugay man. Hey. Mahigpit kasi dito, mamaya baka may mga biglang lalapit sa iyo na, sir, bawal mag-park, tikitan, bayad, City Hall. O, tinan mo, wala naka-park, oh. Eh, ako hindi ako maalis sa motor. Mabuti rin maingat. Sabay pa rin ito. Tagal ni ma'am. Parada ako dyan. Ma'am, pasunod lang ako gamay ma'am ha. Pasunod lang ako gamay. Salamat. Okay, thank you. Grabe ang init ngayon. Other amount. Lakihan na natin kasi hanggang sahod na to. Hanggang sahod na para wala nang pabalik. Mahirap kasi mag-withdraw. Ang hirap. Wala sa pin yan. Walang laging offline ng mga bangko dun. Ay, mga ATM. Grabing init. Pagka-umulan sa pin yan ngayon. Yun. Cash. Ito, isa na yung cash ko. Ayos.
Diba? Ayos na. Tapos uwi na tayo. Yan, okay tayo mga kasi walang mga nakapark sa mga ganito. Kaya mabuti na yung sigurado tayo. Aray ko! Hoy! Let's go, kilala ko. Nakalimutan ko dapat, babalik ako sa ano eh. Babalik ako dapat ng bahay, kaya kukunin ko yung sticker. Nakalimutan ko pagkatapos magpagas kanina. Ano ba yan? Lagi ko nakakalimutan yung sticker ko. Ang dami-dami kong sticker eh. Nandun sa bahay, dala-dala ko eh. Oh no. St. Vincent oh. Diyan ako nag-aaral ng college. Diyan ako nagbubulakbol. Mga panahong adik ako sa bilyaran. Doon nasira. Actually mga kasaward, ang sumira sa aking pag-aaral talaga bilyard eh. Hindi alam nila papa yan, mama. Ang alam nila, nag-aaral ako ng maayos. Sinayang ko ang kanilang mga tuition. Sorry na lang, sorry. Kaya pala nag-viral yung aking video na sorry. Para pala yun dun. Ay nako. Uwi na tayo. Hala, yung marang pala, pangalawang araw na ngayon simula nung binigay yun. Kailangan kong tingnan yun, baka pwede nang kainin yun. Goodness. Ang marang. Uy, bilyaran oh. Itong ilog na ito mga kasoward. Kadugtong yan doon sa mga pinagliliguan namin oh. Kapit. Diyan sa unahan meron akong tiyahin. Kapatid ni nanay, so weird. Yung paliko dyan, subukan kong puntahan kung matuntun ko ba yung bahay nila. Try natin, gugulatin natin. Kaya lang, alam kasi nila na vlogger ako. Baka pag nakitang may camera, baka makilala kaagad ako. Pero try natin, try. Dito yun, dito. Itong kaliwaan na to. Try natin. Medyo malayo-layo pa yata dito. Ewan ko lang kung nandyan sila. Subukan natin mga kasoward. Doon pa sa unahan yun. Pinuntahan ko na yan dati mga kasol, matagal na. Yung unang uwi ko pa yata dito nung naging vlogger ako. Nagkaligaw-ligaw pa nga ako, nagtanong-tanong na ako kasi ibang-iba na kasi ang itsura, mga rough road pa kasi ito dati. Yeah. Pero nakikita niyo yun kita ko siguro sa mga vlog ko nung mga nakaraang umuwi ako, nagpunta yun, tumigil yun sa Pinyan, kapartner ni mama. Ito yata iskoy baka isis. Di ako sure, pero ito nga yun siguro. Naku ibang iba na oh. Basta pag may nakita akong kalsada papasok dito sa lugar na to mga kasor, matagal din may negosyo sila papa dito. Yung Betamax dati, magbabayad ka ng 3 piso, 3 piso para makapanood ka ng movie sa Betamax, mga VHS player. Ito kaya yun?
Sus, wala. Ibang-iba na. Oh! Wala. Ang alam ko, malayo. May ano yun eh, may kalsada. Kaya pag may nakita akong kalsada, papasok, yung maliit na kalsada lang siya. Ikaw, magkaligaw-ligaw na nga ako dito. Pero hindi ako sure doon sa pinasukan ko, pero wala namang ibang kanto na medyo malaki-laking kanto eh. Wala pang kalsada. Nung pumunta ako dito, ang kalsada niya ay rough road pa. Hindi ko lang alam ngayon kung, hindi ko rin matansya kasi kung gaano kalayo mula. Ito yata. Alo. Tama ba ni? Asa man tayo makapangutana, wala may tao. Ito nga yung kanto na to. Asa? Wala may tao diri. Makapagtanong tayo. Subukan ko nga, pasukin. Subukan. Ito kaya yun? Matay. Parang ito nga. Pero pag bumalik ako sunod, naku. Tayo pwede mong utana? Diri ang balay ni Kuan? Ama Paridis ba? At Bibi? Bilma? Bilma Paredes. Mrs. o ito, namatay yung tiyong asawa. Abana. Kanini ang balaya? Maagi ay kaganan dere. Oh, katong si Kuya Rimon nga taas kayo ng Oh. Katong gamay nga bayi. Oo. Nga, magkikita na kami sa bakas. Yung nagkita lang kayo sa word. Gani, ito nga yun oh. Tama yung pinasukan ko. Oh, ito nga yung pinasukan ko nung kakaan. Sa magkikita na kami. 3 years ago la yata. Asa man ani? Dia. Mo ni na balay? Aba kailan man yang asa siya bibi. Giatay na kilala ako. Laman. Nasa dia? Mama. Ano yung balaya? Ikaw na ya? Oo. Bago na kita nakaw si Titing si Kirimor. May trabaho. Agkoy siya. Nasa Rimar dali? Hindi, trabaho balik. Bago na gito na uli. Alauna ni balik siya trabaho. Ay, asa mo siya? Nasa David ya? Tulog. Ma. Ay, pagawa. Nakabisita. Ma. Tulog ko. Nakabisita. Awa. Helmet. Ngayon to. Waji. Usaw. Ay, usaw kaya tulog baka dugtong dako. Amin na tayo ni.
Oh, sorry raw laag diri ba? Siya bibi oh. Kapatid ni mama. Abilaw kuan ko mawala ba? Si Rimar din si Rimar diri. Kaya Susog kapulo po ko dito. Si Rimar. Asa mo siya trabaho? Wala ka doon sa linabo. Dito mo guli na buwag si Miagi. Dili linabo. Di ani raya ba? Ah. Si Kuya asa man si Titing? si Richie. Nara po di ani sa unahan bitaw nang may bakery na dakong balay di ana. Si Kuan si Jen? Si Jen? Sa Bilya. Ilang balay. Dili na magyam diri no. Di alam may anak ninyo. Tulo na. Upat. Upat kayo. What si Tulo Rimar? palaki o sa kababae. Di ba mo man ni. Dito ba? Sige lang. Asa yung kanin yung diri mo nagpuyo-puyo? Ha? Bago ra mo naabot diri? Kung may nagbalhin dito, may nakalay sa studio. Kasi tindahan. Karijin. Si mama gabantay. Sige rin ito kapangandoy si kuya kan sa kamuanhe. So siya nga may pinsan kasi ako si Rimar ba 30 years naman siguro may nakita Rimar. Oh, kay Bago rin sila namalan. kasing edad naman ako ano si Rimar or magulang kog mga duha ka. Pero edad ni Rimar ron. 36. Oh, di magulang ra kog tulo ka tuig. No? Si Rimar. 7 si kuya kasi titay mag-30. Oh, magulang stating mo dagway. dili ako yung magulang. Si Rimar? Magulang ko. 39 na biya ko. Magulang ka. Mag-40 naman ko. Sige lagi siya ka. Kuan. Saan kumaanhe. Si patokay. Kita mo si mong vlog ag katong namo sa linabo. Sige man ko agto. Tulo na kadlaw. Di untang ko karon kay sakit kayo. Taga Manila si Japper Sniper. Ang amoy piso ko ando. Abot sugirin atong sa tunod law. La, 4 months oh. La. Goy. Habate. Mga kasad, uwi na ako. Mubalik na ako, phone. No. Yan, nakasaya. Sige ya. Inilas na Rimar. Oh. Yun mga kaso, weird, ang saya. Yan. Nagkita-kita kami ng mga pinsan ko. Si Yaya. Pero hindi ko na na-vlog yung ibang usapan namin mga kasaward. May ano lang, may inabot lang ako sa kanila doon. Lalo na kay tita. Pero hindi ko na blinag. Pero ang sigurado ako napasaya ko sila doon. Pagbalik ko doon, magdala ako ng mga t-shirt para maibigay ko sa kanila. Yan. So, meron pa ako isang tita mga kasaward na mas matagal na hindi kami nagkita. Soon sa mga susunod na mga vlog ko. So, ngayon ay uwi muna tayo. Yan. Check the perimeter. Ang oras natin ay 10 minutes, alas 3 na. Malapit lang pala sa highway. Oh. Okay, inayos ulit ay GoPro.
Ah! Boy, long neck. Mag-prepare kami para bukas mga kasaward. Pero yung marang. Ah! Putang inas! Dapat kahapon to eh. Ubirep na yata. Dapat kahapon pa to. Ubirep no? Dapat kahapon. Ah, dyan oh. Sus, nakalimutan ko ba naman kahapon? Ikaw, kakain ka? Oh, ayaw ko na, ubirep. Ah, ayaw ko na yan, na ubirep. Dapat kahapon, ang sarap sana niyan oh. Dili kani mo sakto. Oo. Ano? Uy. Ubirep na yan. Sayang. Asan kayo yung mga limpo no? May, di ba may inano kang limpo? Kaya pang ano. Manghi ako ng konti. Para ano, kuha kami ng ito. Ito. Taon. Tinawag, kinuha na. May nagnanakaw pala dito ng mga pananim. Saan? Diyon, yung hito. May mga kawilo na hindi. Oh, kawilo. Pati yung mga saging ni Yayauging, ninakaw, pinagtataga rin. Mga gutom ang mga tao ngayon. Gutom. Ano, tama ang daan. Gutom talaga dahil tamad. Yan oh. Liempo. Kaya ako itong kanji pictura nga akong pinapot ng kahoy, maigi niya sipsip. Kape-kape muna tayo. Luluto kami binudo sa kanaka. Ano yun? Sarap yun doon. Masarap kaysa ano, carrot. Minudo. Anong kanaka kasi parang gabi din yan sa Tagalog. Gabi ang ilalahok. Pero kanaka. Kakaibang gabi, malalaki yun. Instead na carrots. Namo ko ano mo sa ikaw sukar na eh, sa sukar. Puta na ako. Sabi ni Boboy, aboy nung kaya pala ayaw tumamis yung kape. Dala? Bigas pala yung lalagay na asukal oh. Sama na. Sintral daw, sabi niya sintral yan. Klaro di ang pait nun. Oo. Marami yun. Dang ila. Sintral mo ko no. Bigas mo di ay. Brown mo mo color. Dili ka di mong ikuan? Ah. Kani? O, sentral mo na. Ah, iba yung na. Ba't bigas yung nga? Oh, ano ba to? Bigas. Sana o. Kani gini mong gimit-bit? Adili mo ako ng isa. yung isa daw. Ah, patingin daw. Saan ba nilagay? Para pang sabon sa manok. Adi ara. Ano na? Ito nilagay mo? Bigas to eh. Sabi niya, sintral daw. Hindi nilagay ko pagad. Klaro. Nagkape, gibutang asukal, kaya bugas mo na eh. Wala ni tamis. Klaro, si Boy Longnek. Hindi natunaw yung bigas. Di ba naglagay? Ma, si Boboy, kasi hindi mo siyang kainom hanggang naubos na, hindi mo siya reklamo na ang pait. Hindi ba? Nalalaban niya, hindi pa na ito asukal. Ay, yun yan. Di ko rin sa kanimo. Saan mo? Kaya daw hindi tumamis. Kaya pala hindi tumamis. Bigas pala yun. Di kayo mataturugan na boy. Kaya may asukar. Ang nilang niya. Bukan ang sa kukuan. Hindi papatay yung mga dahon. Pero yung iba, ano na, pawagsak na. Ayan o, hindi na siya green. Ano na siya, nag-iba na ang kulay. Mga 2 araw pa siguro to. Yung salote. Ay, wala sila. Wala pala sila jokes. Aray. Putang intagnok do. Balik naman na tayo sa bahay. Pang ihaw lang naman oh. Kasi siguro yan. Nanahanda namin yung dadalhin bukas.
Kompleto naman doon. Walang lahat ng kailangan doon. Pagluluto, meron kompleto lahat yun. Wala, ano yan? Ulan? Biglang humangin ng malakas, oh. Nakaka-sword alas 9. Bilis ng oras, 9:45 na. Ang gabi. Wala masyado mga tao ngayon dito, mga ka-sword, oh. Dahil mayroong basketball ngayon sa bayan. Mga kabataan nandun lahat. Putang ina mong santol ka. Hayop talaga itong kakagulat eh. Hot timing. Tingnan niyo yung wala kasi ato yung bahay to inaantay na talagang bumagsak. Wala na. Ayun oh. Sus, grabe pagkatagal na ito oh. Kunting oh. Bibigyan ito sus ko. Buti hindi ito na sabagay kasi ito kasi bato. Eh mga ang hollow blocks nga hindi nga hindi nga na semento. Parang napagalitan pa yata kami noon ay sila pa mama dahil nung sinemento to dahil di ba napagalitan pa kayo noon kasi bakit yung sinemento? Napagalitan ba kayo noon dahil sinemento to? Wala ba? Pero nag-question mo. O yun, hindi pala. Oo. Ito kasi mga ka-sword, ang history nito, pagka hindi mo kasi lupa, hindi ka talaga pwedeng magbato ng bahay, no? Or depende sa may-ari, kakausapin mo kung kapayagan. Pero bawal talaga yun. Kaya ito, nung pinasiminto ni Papa to, sabi nung hindi pinahinto ng wag lang ibato lahat kasi siyempre pag bato kasi parang mahirap nang tibagin ba kasi kung pagdating ng mga time na kukunin na siguro ganoon ang hindi ko alam kung bakit no pero yun siguro ang dahilan kaya ito kalahati lang no pero ang tibay kasi pinanganak ako dito na mismo sa bahay na to eh pero ito hindi pa ganito ano pa yan yung kawayan pa dati may silong-silong pa hanggang sa sinemento yung kalahati tas kalahati ano na malapit na siya magre-retire soon magre-retire na siya at least kaya hindi to na tuloy paayos talaga kung tutuusin kayang-kaya nila papa dati kasi sila papa may pera naman dati eh yung kapanahonan nung mga tayo na mga malakas pa yung mga negosyo nila nun hindi nila mapaano to hindi nila mapagawa ay mapabato lahat kasi nga siyempre baka magalit yung may-ari. Ayun, laglag na naman oh. Pero magtataka ka no, bakit kaya hindi sila bumili ng lupa talaga na sarili nila nung panahon na yun no? Ano wala mo ni palit og sa unang kanang kagulingon? May baligya. Ambot bitaw. Wala ko lang din na naisip yun. Baligya ay sa una. Hindi pa uso kasi yung gano'n, no? Wala man. Yung na apa? Kayang-kaya nila dati. Bumili. Gusto kasi dito. No, yun ang ano, no? Sayang no, hindi sila nakabili ng yung nung panahon na yun. Pero hayaan nyo na. Tangin ng santol yan. Ngayon ko lang naisip yun. Nung panahon na sagana, nung may time na talagang yung may business sila papa, talagang may pera sila eh. Ba't kaya hindi naisip ni papa yun, no? Buwan lang, prinda. Pero marami silang mga, yung mga sangla ng mga lupa. Ang dami mga kinukuha ni papa ng mga lupa nun. Tapos, kung yung iba nga, hindi na nga matutubos eh. Kung pwede nang rimatahin nila mama yun eh. Kaso mabait kasi eh. Pero tingnan nyo naman mga ka-sword oh. Kahit na, di ba, ano pa rin, maayos pa rin ang, tuloy pa rin ang buhay, good health. Ayun, good health. Nagtataka siguro, siguro kaya, hindi sila nagbumili ng sariling lupa nun, at paggawa ng sariling bahay dahil, hinantay siguro ako lang maging vlogger.
Bakit na tayo maging vlogger? Hindi kasi nung unang panahon kasi, wala pa kasi yung, alam mo yung pag nakatiri ka ng ganito, parang feeling mo kasi okay na ano? Pag nandito ka na kahit hindi mo lupa, yung basta pag sa okay lang sa may-ari, nung mga time na yun, hindi pa naisip yung paano pag dumating yung time na kailangan lang. Kasi masukal talaga to eh. Guba to eh. Alam mo yung walang, hindi mo ini-expect na magiging high-tech yung panahon. Kalain mo yun, no? Ngayon ko lang naisip yun. No, hindi ko natanong kay Papa yun ha. Kaya ngayon ko natanong kay Mama. Yung panahon ng kasaganahan nila, no, hindi. Pero nung mga time lang siguro wala, bihira ang nagbenta ng lupa nung mga time na yun siguro dito. Ang alam ko kanima, gustong palito ni Papa. Di lang ibaligya yun. Di ba manin yung gustong palito sa una? Oo. Oh. Yun ang alam ko na itong slot na to gusto nilang bilhin ni Papa noon. Pero hindi kasi binibenta to nila. Ayan, kaya more on ano si Papa noon yung mga palayan, yung business. Meron talaga silang business. Maganda talaga kung tutuusin. Pero bakit kaya hindi nakabilis Papa no? Ba't hindi sila bumili ng lupa noong mga time na yun? Meron kaming lupa, ando naman sa Negros. Ang laki no. Ilang hektarya yun, Ma? Ilang hektarya yung lupa mo sa Negros? Yung lupa niya doon? 10.4. Na? 10.4 sa... Hindi na asikaso na. Papa lang binigay niya kay sa dalawang kapatid niya. Tapos yung sa share nyo doon? Yung sa amin, 3.4. Na? 3.4 hektar mga kasaward. Na, ayun, lupa niya doon. Nasa Negros. 3.4 hektar. Sila mama nakarating na doon. Ako hindi pa. Yun ang gusto kong makita yung lupa na yun. Na? Galing no. Eh, di ngayon naman, meron namang ano. Ngayon naman, ang lupa ni mama, hindi naman magkaintindihan kung meron dyan, meron dito, meron pa doon. Tapos yung binili ko pa sa kanya. Hindi na tuloy alam kung saan gagawa ng bahay. No, ito dalawa dito, kinuha ko na pampaningas eh. Tingnan mo, oh. Magubaan na kayong balaya man, oh. Oh. Hindi naman ito pwedeng i-repair na kasi kung mag-repair ka, papagawa na lang. Pusa. Kani, delikado man to. Hala. Mamahagbong man, Ma. Ay, kanasin? Oh. Pagpulog na dito. Oh, mahagbong na may mga bata ba? Oh. Ano? Tantawang na lang ni. Hindi mo turo. Ah, mo tulo? Ano usa si adjustable man? Ano usa? Style. Abi na sa hangin siguro. Tas. Ayan, ito oh. Ito, bali na oh. Na? Buti ito, matibay-tibay ba to? Grabe no. Lagi, karon pala ko nakapangutana na. Anong wala mo muli palit sa orang lupa, no? Taon wala man. O ay baligya. Bakit ito unang ay baligya? Wala mga tindang, hindi walang binibentang lupa daw ng mga panahon na yun. Uy, alas 10 na. Tumunog na yung sirena. Yung siren. Iikutan ko sana hanggang dun sa likod. Pero ito talaga, oh, ito yung grabe. Oh. Gaana naman na, oh. Saan? Just no. Oh. Pare ikaw eh. Pero wala, sulit na sulit itong bahay na to. Grabe ang historical. Historical na yan yung nakakatuwa yung mga kasordo. Alam mo yung serbisyo ng bahay na to. Kumbaga parang sinasabi ko, nakapagsalita lang yan sa ano na, pahinga na ako. Parang ganun. At sobra-sobra na serbisyo ko sa inyo, parang ganun ba? No. Kaning sin anima dugay na kanima no. Mga matitibay parang yan, wala naman na pero pinakauna gina.
O di na napalitan naman. Kanang uban ana, nagigili ka na ni papa mo. Grabe. Kanang uban kang kuan naglakan pa mo. Biruin nyo, kung, ay, sus, kung may, kung meron lang, kung araw bukas pala ipapakita ko sa inyo ang itsura nung yero doon yung lagi nilalaglagan ng niyog. Bukas. Sa vlog natin, abangan sa next vlog, mga kasaward. Kaso lang, baka makalimutan ko. Wala lang, nagmuni-muni lang, titignan ko lang yung bahay. Ito, balik na oh. Karni oh, sus. Ma, pag halimbawa, pag umalis na tayo dito, ma, magpatayo yung bahay doon sa yung sinasabi mo, ano ang kuryente, ano kapangalan sa'yo, sa Sanico, mo, i-transfer lang? Pwede rin ba na isang transfer? Hindi ka na kailangan mag-seminar pa ulit. Eh pa yung doon sa ano, yung lote. Mag-seminar pa. Pwede ikaw pa rin. Matay, no? Mga kasobrang, ito ang hindi ko talaga pinakamatagal na itong itong kahoy na to. Oh, grabe, tigas pa rin, oh. No, yan, legend na yan dyan. Yung kahoy na yan, kasi dyan ako bumibitin dati. Tsaka, high school ako, may iniwan akong pic dyan nung pag-uwi ko nung mga, di ba, nakita nyo sa vlog ko yun, nandyan pa. Yung pic na iniwan ko dyan, pero hindi yata high school ako. Ito talaga, oh, kakaiba. Ito, wasak-wasak na. Ma, tindog na din, ma. Ay, gaya, anak na. Lol, malaluoy, makayagalan daw sa imong palay. Hoy! Saan yung mga santo lang? Sige, magkahagbong. Grabe, no? Si ma'am. Pang sugnod naman, oh. Kanang mga wire naman, di delikado? Kani wala man ni. Babay. Taas na sa kuan na yung papa na mo sa oras ta. Sound system. Hoy! Lock ka. Brakes! Hoy, wala ka din. Wag ka dyan. Uy! Na. Yung sab hinuon ni. Dagan. Si Ma, di pa ka-eskwela ma. Pwede po na ako pisunan o wala pa makaligo. Okay, may kinilagnat si Madi. Sus, pastilan. Ala, nausa na balik. Na! Katat. Na wala na naging ang sa anay lagi. Sige magungga ulan. Pastilan. Oh, ay, pala. Og makita ni doktor ning atong vlog, ingon man gito, hoy bita, pamali na mo hoy. Shout out, Doc. Oh, siya og naglari-lari pa. Oh. Nangita nagpusil. Hindi man matahimik yan dahil yung kanyang mga saging ninakaw. Tatay dito. Nakakatawa, ano? Paano kaya ito, no? Pagka nalipat na kami at titibagin? Grabe, no? Uy! Luya sa balay, oy. Namaya, punta natin yung isang lupa, yung nasa vlog ni Kao yun eh. Panoorin nyo lang kasi meron pa kasi akong lupa. Dalawa pang lupa na nai-server na hindi ko pa napakita sa inyo eh. Na hindi ko na isama sa vlog ko. Pero naka-vlog kay Kahaw.
Yung isa doon sa malayo. Meron pa dyan sa likod ng bahay ni Alas. May lupa din si mama dyan. Kaya natin mapapakitain bukas. Yun. Ganda kasi talaga ng pwesto na to mga kasoward. Napakaganda talaga. Wala yung mga ML player ngayon, no? Nood ng basketball siguro mga yun. Hindi pa pala ako makapag-vlog dito bukas. Papakita ko sa iyo. Iikot natin yung bahay mga kasoward. Sa mga sunod-sunod pa na vlog. Kasi bukas kasi mag-adventure kami. Tatawid kami ng dagat kami lahat. Bukas. Hindi kasama sila Nanay Soward. May iwan. Mga bata may iwan. Kami lang. Mga adult. Iikot natin. I-review natin yung bahay na to. Pati yung sa bubong. Titignan natin. Papakita ko sa inyo. Kung ano na ang itsura ng buong bahay. Kasi nung panahon na yun na medyo mais-ayos pa tong itsura na to. Wala pa kasi mga magandang cellphone noong mga time na yun. Kaya wala kang masyadong makitang picture na noong unang panahon. Grabe. Pero ako hindi ako nalungkot. Hindi ako nalungkot mga kaso na ganito. Hindi ako nalungkot na ganyan ang nangyari sa bahay kasi hindi naman talaga siya kailangan na i-repair eh. Dahil wala natin kumbaga magre-retire na ito, malapit-lapit na. Masaya ako kasi nakita ko siya na nasisira siya, mabubulok siya. Pero sulit na sulit yung serbisyo niya sa amin. Kumbaga masayang pamilya, maayos ang pagpapalaki. Maraming mga sentimental value ba. Ayos. Tsaka yung pagpapahiram nito sa may-ari ng kalupaan dito. Malawak tong lupain ng may-ari nito. Kami lahat dito mga mga nakikitira lang kami. Binagbibigyan na sila ng mga kung tawagin ay homelat. So sulit na sulit. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan to titirhan namin nila mama. Pero kahit na paano naman mga kasoward, kapag kung lilisanin na tong bahay na to, meron naman, kaya may kakayahan naman tayong maipatayo yung gusto ni mama. Parang hindi ko pa alam sa ngayon anong gagawin ko kasi mama kasi ang gusto ni mama kasi magtayo ng bahay doon, yung pinakita ko sa inyo doon. Kasi di ba ang balaw kasi yung binili ko sa kanya. Yung kasi doon mga kasoward, yung malapit kay Jokes, yun yung binili ko talagang lupa para kay mama, fully paid yun. Ang yung dito, yun ay homelat. Kumbaga yun yung binigay sa may-ari ng lupa para kay mama. Gusto niya magtayo doon kasi ang gusto niya malapit lang siya sa magkakapatid, di ba? Gusto lang malapit lang dito. Kaya titingnan ko pa kung paano diskarte siyempre. Alam niyo man, financial din yan, so kaya naman naglaan ng mga ilang buwan or siguro abot ng taon. Pero tingin ko ngayong darating na beer months, kasi alam niyo naman mababa na yung mga views ko, so hindi na katulad dati, so mag-a-adjust tayo ng mga gastusin sa pera. Kung dati nakakapagluwal ako ng malaki-laki, ngayon hindi na ganun kasi siyempre may mga anak tayo, diba? May mga anak ako, may mga pamilya din tayo, pero gusto ko talaga mapagtayuan si mama, sila papa dito. Siguro pag matayo na yung bahay doon, uuwi na yun si Tatsuki dito dahil pakapi-kapi na lang yun doon no, mag-retire na. Gusto ko talaga mapagawa yun, so abangan nyo na lang yun mga kasoward. Kaya naman yun, pero sisikapin kong kahit na isantabi ko muna yung bahay ko doon kasi mga bata pa naman kami. Naman, okay naman, maayos, nakakain naman kami ng maayos doon sa mga blessing na dumarating sa buhay namin. Bibigyan ko muna ng ipa-priority ko muna siguro to. Pero hindi ko sure kung anong unahin ko, yun ba doon ba o ito. Pero pag sinabi ni mama na baka pwedeng ito na lang, so pag-ipunan ko to, tingin ko kayang-kaya ko naman yan sa
ngayong darating na beer months. Kung hindi lang magbabago ang YouTube, na kung katulad pa rin siya dati, ang laki magbigay pagdating sa beer months, kahit na mababa ang mga views ko, makakaipon pa rin ako ng maganda-ganda. No? Ngayon kasi mababa na ang mga views, pero diskarte pa rin yan. Ano pa rin, tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan mga kasobard, meron lang akong i-share sa inyo. Ito pang outro na lang to ng ating vlog, dahil nga alam niyo naman may challenge akong na 1 hour vlog sa year ng 2026. So aaminin ko sa inyo, ako nahirapan na rin ako sa challenge na to. One year, pero ayaw ko siyang i-give up, gusto ko siyang tapusin talaga. Kaya kung sa mga hindi po nakakaalam, no, kung mapapansin niyo ang mga vlog ko po simula nung January 1, 2026 ay puro 1 hour talaga yan. Hindi lang siya hindi lang January, December pa nag-start yan, ang alam ko December. Tapos itinuloy-tuloy ko na December 2025. So ngayong 2026 itinuloy ko siya ng January. Kasabay na rin nung hindi ko pag-inom. So ngayon ay August 12. Ay hindi ko alam kung anong 11 or 12. Mga nandiyan siguro mga 12 siguro. 12 nga yata. So September, October, November, December. 4 months na lang. Kung isama mo yung August, kasi 12 pa naman, so pwede August, September, October, November, December. 5 months. 5 months na lang, pwede na akong uminom. Tapos, matapos ko na yung challenge ko na 1 hour. You know? Medyo nahirapan ako dito. Kasi siyempre, alam niyo naman, minsan kumukuha na lang ako ng idudugtong na lang para mag 1 hour lang siya. So, ang mga vlog ko, mayroon pa rin mga dead spots. So, medyo mahirap talaga. Alam niyo mga kasaward, dati kasi, di ba lagi ko sinasabi na hanggat may vlog, hanggat nandyan yung YouTube, ay naniniwala ko sa sarili ko na kaya kong gawa ng paraan ko. Halimbawa, pag bumagsak man ang views, at least mayroon man mga solid na supporters na makakasahod pa rin ako. Hanggat nandyan ang YouTube, kaya kong mabuhay talaga sa pamamagitan ng diskarte. Kaso nga lang, walang kasiguraduhan ang YouTube kung hanggang kailan. Pero lagi naman natin sinasabi nga, may mga nag-comment laging ganyan, pero tumatakbo ang taon, ilang years na ang nagbo-vlog ako, ganun pa rin ang sinasabi ng iba, walang kasiguraduhan. Ako rin sa sarili ko, sinasabi ko rin yan, walang kasiguraduhan, kaya kailangan i-secure ang future mo, yung kung mag-ipon hanggat may opportunity, ganun. Pero hindi ako nangangamba sa ganyan. Kasi ang lagi kong iniisip, hanggat may YouTube, yung platform na yan ay talagang matibay. So siguro parang kaya niyan i-cover yung buhay ko hanggang sa kukunin na ako ni Lord. Parang ganun ba? May YouTube pa rin. So ibig sabihin hanggat may YouTube, makakasurvive ako. Parang ganun ang ibig kong sabihin. No, isang tabi na lang natin yung mga like ibang pwedeng pagkakitaan. Yan. So, sa ngayon naman, ay katulad yan, may mga nabili naman akong lupa, tapos may kunting ipon, kaya mapapagawan ko si mama ng bahay dyan sila ni Tatsuki. Tapos may sasahurin pa naman na maganda-ganda. No? Ang iniisip ko ngayon, no, ang parang nagkakaroon ako ng pangangamba, hindi para sa sarili ko lang, ay parang yung bilang isang vlogger ay nakikita ko na maapektuhan na yung pagbablog sa kawalangyaan ng nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kasi alam nyo, tingnan nyo, ang LTO ngayon nanguhuli na online, 'di ba? Yung simpleng walang helmet na nakikita nila sa highway, papadala ng show cause order. Teka, nalubat yung aking nag-overheat yung aking night mode. So ito na lang. 'Di ba? Suspend ang lisensya, pero simpleng lang dapat 'di ba dapat titikitan lang 'yun, 'di ba? Yung iba pag may nakita ibang mga violation, may mga ganun, 'di ba? May mga vlogger na ngayon na
pinapadala ng show cause order, tapos sinuspindi, di ba? Maraming ganun ngayon sa internet. Tapos yung mga ano pa, katulad ng yung mga bata na kailangan kumuha ng permit sa DOLE ba yun? 'Di ba? Pinapasok na ng gobyerno yung mga social media. 'Di ba? Parang it's a form of corruption pa rin. Kasi siyempre malakas ang kitaan sa pagbablog eh. 'Di ba? Hoy! Atakasan. Yan. So, alam niyo mga kasur, ang sa social media naman, sa mga vlogger, ang isa sa may mga kasalanan niyan ay yung mga content creator kasi sa Facebook na gumagawa ng mga content na wala na sa tama, wala na sa ayos ba, like katulad nung mga nagpa-prank sa kalsada na nakaabala sila sa mga traffic, may mga ganun kasi. So syempre nakikita kasi ng gobyerno 'yan. Yung mga gumagawa ng stunt sa public gamit ang mga motor, walang helmet, nakikita kasi ng mga LTO 'yan. So nadadamay na yung iba, gumagawa na sila ng mga ganito, bawal na ganito ganyan dahil sa mga content creator din. 'Di ba? May mga ganun, yung mga gumagawa ng mga prank na nakakasakit sa mga bata, kaya siguro nabubuli yung mga bata. Alam mo yung gumagawa ka ng content na hindi siya magandang impluwensya sa mga kabataan, or ang iba dyan ay masyadong violente na kung tutuusin ay malakas sa views talaga, pero hindi talaga dapat i-content yung ganun kasi nga hindi siya magandang impluwensya sa environment, no, sa mga manonood, sa mga viewers. Kumbaga wala kasing nagbabawal. Kumbaga ang mga content creator kasi ay open lang, lahat gagawin basta para sa views, for the engagement, para lang kumita. Gagawin ang lahat kahit na hindi na maganda yung mga resulta, hindi na maganda impluwensya yung kanilang ginagawang content para lang kumita. So yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit pinasok ng gobyerno yung content creation, yung mga content creators, yung mga vlogger, kasi nga sumusobra na. So ako okay lang ako dyan, at as long as may mga hindi na magandang ginagawa yung mga content creator, pwedeng may masok na yung gobyerno kasi nga sa kapakanan naman ng mga kabataan. Pero yung parang pag dumating na sa point na parang pwedeng pagkakitaan din ng gobyerno yung mga social media, yung parang magiging parang pang corruption na rin, mga ganun, 'di ba? Like halimbawa yung pagbabawal sa mga kukuha pa ng permit sa mga bata. Medyo mahirap yata yun. Hindi ko alam kung anong aalamin ko pa. Titingnan natin kung anong magiging resulta kasi meron kasing ganun ngayon eh. Yeah. So yan ang iniisip ko ngayon, na baka mamaya maapektuhan, na baka dumating ang time na kailangan ang mga vlogger sa Pilipinas ay may requirements na sa gobyerno, may mga ganun na. Baka dumating yung time na pakialaman na papasukin na tayo ng gobyerno dahil sa mga kapabayaan ng mga ibang mga content creator, na dadamay na yung mga ibang mga vlogger kasi may mga ganun eh, 'di ba? So napapansin niyo mga kasword, ang mga vlogger ngayon ay mga kanya-kanya na silang may mga nagre-reaction. Wala na, naubusan na ng mga content. Wala nang ibang maisip yung ibang mga content creator, kaya ang ginagawa ng iba ay nagre-reaction na lang, tapos titirahin yung mga sikat, titirahin yung iba pa sa magkakaroon lang ng mga vlog. Wala na silang mga yung content talaga na anong tawag doon, yung organic ba, no? Walang organic na content. Kumbaga ang kadalasan nag-viral ngayon ay mga siraan na lang. Kapag pupunain mo yung mga sikat, makakahakot ka ng views, 'di ba? Kung gagawa ka ng issue, makakahakot ka ng views. So wala nang sustansya yung mga content ng ibang mga content creator ngayon, or sabihin mga vlogger, no? Yung iba nagre-reaction video na lang kung ano yung mga viral, ganun na, 'di ba? So ang iniisip ng iba, maganda yung content na yon dahil siyempre may mga iba kasi magaling mag-reaction eh. Pero siyempre yung ibang mga followers nung ibang pinupunan nila, ganun, magagalit hanggang nag-away-away na ngayon. So may mga ganun. So ang nangyayari, in short, ang nangyayari sa social media ngayon ay toxic. Sobrang toxic na, parang magulo na. Kaya yun ang iniisip ko, baka dumating ang time na
pasukin na talaga lahat ng gobyerno, pati ang pagbablog, ang YouTube sa Pilipinas, ang TikTok, ang Facebook, na kailangan para ikaw ay maging vlogger, legit kang ganito, ano ka, mag-register ka muna sa ganito, ganyan, bla 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 bla, ganyan. Yan na. Siguro yun ang malaking dagok siguro, pero hindi naman siguro, pero yun ang iniisip ko. Kasi, tingnan nyo ngayon, inuunti-unti na eh. Di ba, inuunti-unti nila. Ngayon, ang ginawa nila, dahil nga maraming mga bata, minors, na nagbablog or nagko-content, gumagawa ng reels na malalakas, sobrang dami mga kabataan ngayon talagang viral sa Facebook. Ngayon, may mga naangamba, tumigil kasi nga kailangan kumuha mo na ng permit sa DOLE. Dahil kapag hindi ko alam kung may multa. Hindi ko alam kung anong consequence. So, kung may multa, ibig sabihin, pera. No? Yan. So, hindi natin alam. Sobrang pangit po ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Especially sa politika. Napakapangit po. Tapos naapektuhan na yung social media. Di ba, pinapasok na rin nila. So, yun ang iniisip ko. Tapos, hindi pa responsable maayos yung mga ibang mga content creator na gumagawa ng mga hindi ka nais-nais, hindi magandang impluwensya, no, for the views na lang. Tapos dami pang mga fake news ngayon, no, mga AI. Sobrang gulo. Napakagulo, pati yung aking mga sinasabi ang gulo na rin. 'Di ba? Sobrang gulo. Kaya yun ang iniisip ko ngayon. Kung makialam na ang gobyerno sa lahat ng nangyayari sa social media, buti sana kung para sa kaayusan, yun, yung mga register, halimbawa, gusto maging legit ka na vlogger sa Pilipinas, o kailangan mag-register ka dito para ikaw ay legit na, talaga, yung kikilalanin ka sa gobyerno sa Pilipinas, sa ganito ka, bla 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 bla, ganyan, o may requirements, no? Parang gano'n, may requirements. Buti sana kung sabihin na, kailangan tatanggapin ka lang na vlogger sa Pilipinas kapag mayroon kang 1 million subscribers, di pasok ako doon kasi buti may 1 million ako. Yan, mga kasako, naniniwala ako na darating ang time na maghihigpit ang ating gobyerno, maliban na lang siguro kung magaling talagang mamumuno sa atin. Pero kung sa nangyayari ngayon, sa pamumuno ng ating bansa ngayon, darating ang time kung hindi magbabago yan, ganyan pa rin yung mga namumuno sa atin ngayon, yung mga kalakaran nila, darating ang time na magkakaroon ng papasukin ang social media. Yung mga vlogger, yung mga content creator, papasukin nila yan. Andito na mga email player. Ha? Nagkatitaw, yata igang kayo dito. Sabi ko sa'yo, nandun. Tapos na! Oo, dalawang game. Yan lang mga kasabard. Yan lang ang nakikita ko. So yan lang pinapangambahan ko. Pero ang platform na YouTube, tingin ko kaya pa niya i-cover hanggang sa, halimbawa, 39 years old ako ngayon. Kahit siguro mga 20 years, nandyan pa rin yung YouTube. So, kung aabot pa naman ako ng mga 20 years, nagagawan pa rin, makakasahod pa rin ako sa mga time na yun. Yung mga panahon na yun. Pero yun ang iniisip ko, yung mga baka maghigpit, baka maraming bawal, baka pasukin ng gobyerno yung sa pag-YouTube. Ang isa sa mga dahilan talaga dyan kung bakit makialam na ang gobyerno, dahil sa mga content creator na hindi naging responsable sa kanilang mga content, yung mga basta yung mga nakaka-alarma na, yung hindi na maganda sa mga viewers, especially sa mga kabataan, hindi maganda impluwensya sa mga kabataan, kaya ang gobyerno makialam na. So madadamay tuloy lahat. Kaya minsan talagang isa sa mga dahilan ng kasalanan ng mga content creator din or vlogger, especially sa Facebook talaga malaki impluwensya talaga sa mga kabataan. So ako niniwala ko na darating ang time na yan. So hindi lang yan, umpisahan na mayroon pa yan, magkakaroon pa yan. Yan, abangan na lang natin. So yan lang ang aking iniisip ngayon. At ayun na, si mama umuwi na. Pero totoo lang, pahaba lang talaga ng vlog para umabot ng 1 hour. Bye bye.